His people through the redemption accomplished by Jesus Christ, resulting in eternal life. So sa dulo kasi, di ba, everlasting life, eternal life, nakalagay po, no? And also emphasizing God's sovereign love, eternal salvation by grace, and Christ's finished work. So dito makikita ho natin na ang involved po dito, ang ating Diyos Ama, at ang ating Panginoon Kristo, at of course yung tinatawag po niya na world. Ito yung world, ito po yung people of God. No? Yung world na ito, hindi yung mundo na ating nakikita, kundi ito po yung mga people of God. Okay? Kasi sa Bible ay maraming klaseng world eh, no? World na mga dito sa mundo na nilikha po ni Lord, yung world na tinutukoy ng Panginoon na kanya mga tao, yung kanyang people. So, dito po ay nakita po natin na napakagandang talata pong ito kung atin pong himay-himayin po ito na sinasabi po ng ating Panginoon. So, dito po ang ating paksa ay our great salvation. Ito po yung ating paksa. Our great salvation. Okay? Ito ating dakilang kaligtasan. No? Sinasabi po dito. So number 1, sabi po dito sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world. So number 1, the beginning of our salvation, which is our God. Right? Bakit? Kasi sabi niya for God. For God. No? Salvation begins from God, not from man. No, hindi po galing sa tao ang kaligtasan. Yung pagdidikta ng tao o ang desisyon ng tao, hindi ho. No? Tandaan po natin, hindi kayang hawakan ng tao ang Diyos. Tama? Pero tayo kayang hawakan ng Diyos. Okay? So, dito, kita ho natin na dito ako sister para yan. Okay. Adjust lamang po yan. Okay? So, makita ho natin, yamang si Lord ang beginning ng kaligtasan. Ibig sabihin, He is also the author of our eternal salvation. Pag sabing author, siya ang gumawa. Tama? Siya sa kanya nang gagaling. Okay? So, parang book yan. May author. May gumawa. Tama? Okay? May writer. Writer siya. Okay? So, ganon din si Lord. No? God is the author of our eternal salvation. So, saan po ba ang ating katibayan ho dito? Na siya ay author ng ating eternal salvation. Basahin po natin Hebreo chapter 5 verse 9. Okay? Hebreo chapter 5 verse 9. Babasahin po ni Sister Marilyn po. Hebreo chapter 5 verse 9. Sige po, Sister. At nang siya'y mapaging sakdal ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa Kanya. Amen. So malinaw, no? And being made perfect, He became the author of eternal salvation. Meaning to say, si Lord po ang author ng ating eternal salvation. So sa madaling salita, meron talagang eternal salvation, no? Kanino? Sa lahat, no? Sa mga nagsitalima sa Kanya. Ibig sabihin, ang nagtalima, ito po yung ebidensya, yung prueba na siya po ay meron ng eternal salvation. Hindi, kasi mali po ang konsepto ng marami. Sumunod ka sa Lord para ka magkaroon daw ng eternal salvation. Mali yon. Mali po yon. Kung susunod ka sa Lord na para ka maligtas eternal, ibig sabihin, decision mo. Tama? Decision mo yon kasi sumunod ka eh. Pero ang kaligtasan kasi hindi naman sa decision natin, kundi ito ay gawa ng Diyos. Tama ba? Kaya nga siya ang author eh.
Siya ang pinagmulan. Sa Kanya nanggaling ang eternal salvation. Sa madaling salita, ito po yung ating palang pagsunod sa Kanya, pagtalima natin sa Kanya, which is the evidence, the proof, tama po, ng ating eternal salvation from God. Hindi po dahil sa decision po natin. Okay? Mali po yon. Kasi ang tao ay hindi niya kaya iligtas ang kanyang sarili. Tama? Si Lord lang po talaga. Kaya ang bunga, ang ebidensya, ay ang ating pagsunod sa Lord. Kamukha nito, sumusunod tayo sa Lord ngayon. Tama? Bakit? Ginagawa natin ang kalooban ni Lord. Nagkaroon tayo ng palakasan sa isa't isa. Pinupuri natin si Lord. Tinataas natin si Lord. So, ito po yung ating pagsunod. Bakit tayo sumunod? Kasi nga po, meron tayong eternal salvation. Meron na tayong kaligtasan at buhay na walang hanggan na ginawa po ng ating Panginoon. Tama? Nagaling po sa Kanya. Kaya sabi ho dito, malinaw po, for God. No? Salvation begins from God, not from man. God is the author of our eternal salvation. No? No, from the beginning, God had chosen us to salvation. From the beginning, kasi siya ang gumawa eh. No, from the beginning. Ibig sabihin, pag sinabing from the beginning, wala pa tayo, nandun na yung pagliligtas na plano ng Diyos sa atin. Tama po? Wala pa tayo sa mundo. Okay? Basahin po natin. Aklat ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Babasahin po ni Sister Maymay po. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 po. Okay. Ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal na Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pagsimula sa ikaligtas, sa pagpapabanal ng Espiritu, at pananampalataya sa katotohanan. Amen. Malinaw, no? So, ang nagsalita po dito si Pablo. Nangangaral sa during the time doon sa church ng Thessalonica. Nang sabi niya, ngunit kami ay nanarapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon. So, mga kapatid, nasa church na po yon. Tama? Sila po yung mga ligtas na. No? Bali, ito po kasi, binanggit lang po ni Pablo kung paano sila iniligtas ni Lord. Nang sabi ho dito, sa pagkahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Kung ating napapansin dito, una po yung chosen you to salvation through sanctification of the Spirit. Ang kasunod, unbelief of the truth. Siyempre, kung ikaw ay ligtas, iniligtas ni Lord, ang kasunod noon, yung ating pananampalataya sa Lord. Tama po? Kasi, wala naman talaga tayong original na pananampalataya. Yung pananampalataya natin na ito ay binigay po ni Lord kasi ito po yung bunga ng pagkilos po ng Espiritu ng Diyos. Na mamaya matalakay po natin yon. So, malinaw, from the beginning, God had chosen you to salvation. So, malinaw po yan. Kasi si Lord ang author, siya ang pinanggagalingan ng ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ano pa pong sabi dito, mga kapatid? According as He has chosen us in Him before the foundation of the world. Saan ba tayo pinili ng ating Panginoon? Sa kaligtasan. Basahin po natin, ha? Sa Ephesians chapter 1, basahin po natin. Ephesians, okay, chapter 1, verse 3 up to verse 4. Babasahin po ni Sister Sarah po. Sister, pakisuyo po. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Amen. Malinaw po, no? Na kung saan po ay sabi po ng ating kapatid na Pablo, who hath blessed us with all spiritual blessings
in heavenly places. Ibig sabihin, tungkol ito sa ating kaligtasan doon sa langit. Tama? Nang sabi po sa verse 4, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. So malinaw po na meron talagang pinili si Lord bago pa likain ang sanlibutan. Ibig sabihin po, meron na pong tinatawag na plano ang Diyos from eternity to eternity sa kanyang kapangyarihan na meron po siyang ililigtas po dito sa mundo na ating ginagalawan. So, iisa po tayo doon sa niligtas po ni Lord. Tama? Kasi, ini-execute natin ngayon ang gawain po ni Lord eh. So, malinaw, meron siyang pinili, no? Before the foundation of the world. Kaya ang sabi ho dito, that we should be holy, no? Without blame before Him in love. So, pag-ibig pa rin po ni Lord ang umiiral. Tama? Pag-ibig pa rin ni Lord. At ang pag-ibig po ng Diyos, tandaan po natin, kung unconditional po ay yung kanyang pag-ibig. No, hindi tayo inibig ni Lord dahil mabait ka. Hindi tayo inibig ni Lord dahil professional ka, magandang trabaho mo. Hindi tayo inibig ni Lord dahil mayaman tayo. Hindi ho. Kundi ang pag-ibig po ng Diyos unconditional. No? Ayon po 'yan sa kanyang nais at kalooban, at ayon po 'yan sa kanyang biyaya at layunin, no? Na kung saan po ay kanya hong tayo pinili before the foundation of the world. So our eternal life was promised by God before the world began. Pinangako na po yan ni Lord. Basahin po natin ha. Sa Titus chapter 1 verse 2. Okay? Titus chapter 1 verse 2. Babasahin po ni Sister Agnes. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Amen. Malinaw po, no? Si Lord, tandaan po natin, ay hindi po siya nagsisinungaling. Kung meron siyang pangako na buhay na walang hanggan, dapat paniwalaan po natin. Tama po? Kaya sabi ho dito, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promise before the world began. Ngayon ang tanong, mga kapatid, ano ho ang pinangako ni Lord sa atin? Eternal life. Kailan po niya pinangako? Before the world began. So, ibig sabihin, dahil siya po'y Diyos, nagagawa niyang lahat ng mga bagay, kaya niyang gawin before the world began. Kasi hindi naman yan tao katulad natin po eh. Diyos po yan, alam po niyang lahat eh. Pinakamakapangyarihang Diyos po siya. Kaya walang imposible po sa Lord. Amen po? Nagagawa niya ang nais niya. Kaya nga po, lagi natin sinasabi, God is God, He does His will. Ang Diyos ay Diyos at nagagawa niya ang kanyang nais o kalooban. Okay? So malinaw po yon. The beginning of our eternal salvation is our God. Sapagkat, sabi po doon sa John 3:16, for God. Next, pangalawa. No? Anong sabi doon sa John chapter 3 verse 16? For God so loved the world. Yun po ang pangalawa. So loved the world. The boundary of our salvation. Pag sabing boundary, meron lamang pong mga particular na tao na niligtas po ng Lord, hindi lahat. Kasi tingnan niyo po kung ang lahat na tao ay tinubos ni Kristo, edi wala na mapunta sa impyerno. So walang saysay yung sinasabi ni Lord na may mga tao na kasama ang dyablo sa impyerno. Right? So malinaw po yan. The boundary of our salvation. Sabi ni Lord, for God so loved the world. Ibig sabihin po, the elect world is the object of God's love. No? Object po ni Lord, yung elect world. Ito po yung people of God. Tayo po yon. No? Nang sabi ho dito, His affections, yung kanyang pagmamahal sa atin, and actions are directed toward His people.
No, direkta po yan sa Lord. Yung kanyang pagmamahal, yung kanyang aksyon. Di ba? Yung kaligtasan ba natin with action of God? Yes, with action of God. May ginawa siya. Hindi lang niya sinabi na ganito, o ligtas ka na. May ginawa po. No, anong ginawa? Meron siyang hinirang before the foundation of the world, at ang gumawa ng para may katibayan ay yung pagtubos po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi niya doon, for God so loved the world. Okay? Now, tayo po dati, tandaan po natin, hindi tayo dati tao ng Diyos o bayan ng Diyos. Dati hindi tayo bayan ng Diyos eh. No? Pero dahil sa awat habag ng Diyos, tayo po ngayon nagiging bayan ng Diyos. Basahin po natin mga kapatid. No? Sa 1 Peter, okay, 1 Peter chapter 2. Okay? Chapter 2, verse 9 to 10. Nababasahin naman ni Sister Marilyn po. Okay? Datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdoti, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya tumawag sa inyo mula sa kadiliman, hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan, na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, datapwat ngayoy bayan ng Diyos na hindi nagsipag kamit ng awa. Datapwat ngayoy nagsipag kamit ng awa. Amen. So malinaw, no? Na kung saan po ay tayo po ay peculiar people. No, ibig sabihin ay mga bayan na pag-ari po ni Lord tayo. No? Na kung saan po ay upang ipahayag doon natin ang karangalan ni Lord na siyang tumawag sa atin, no, mula sa kadiliman patungo po sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Totoo po 'yon kasi dati tayo ang buhay natin madilim. Tama? No? Aminin natin, totoo po. No? Lahat po tayo nakaranas ng buhay na madilim. No? Pero sa biyaya ng Diyos, because of His mercy, tayo po ay nilipat niya, dinala niya sa kagilagilalas na kaliwanagan. Kaya malinaw po, which in time past were not a people. No? So pinahayag po ni Lord na tayo daw dati hindi niya bayan. No? We are not a people but are now the people of God, which had obtained mercy but now have obtained mercy. Dati tayo hindi tayo nakaranas ng awa, habag. No? Nagkaroon ng awat habag. Pero ngayon, sabi ni Lord, nakaranas na tayo ng awat habag sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya tayo ngayon, people of God. Tama? Ito po yung world na sinasabi. Ito po yung world na sinasabi po ng ating Panginoon. Kaya, the boundary of our salvation, because, sabi po dito, for God so loved the world. Okay? So, nung sinabi po na so loved the world, God expresses His love for His people. So loved. Di ba? Hindi lang naman sinabi, for God loved the world. Pero ang sabi ho niya, for God so loved the world. So, ibig sabihin, God expresses His love for His people. Sa atin po. No? Kaya po, napakabuti po ng Diyos. Another one, God shows His love through our Lord Jesus Christ. No? Pinakita niya sa atin ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. The love of God is unconditional. Okay? God said, I have loved thee with an everlasting love. Tingnan niyo po, basahin po natin Jeremiah chapter 31, no? Jeremiah chapter 31. Okay?
verse chapter 31, verse 3. Babasahin po ni Sister Agnes po. Ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, Oo, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Amen. Na sinabi po niya kay Jeremiah po yon. Si Jeremiah po ba mananampalataya ni Lord? Amen. Amen. Si Jeremiah ba lingkod ng Diyos? Yes. Katulad din po natin yon. Nalingkod po siya ng ating Panginoon. Okay? So, malinaw po na sabi po ng ating Panginoon, I have loved thee with an everlasting love. So, ibig sabihin, ang pag-ibig po ng Diyos, walang hanggang pag-ibig. Ibig sabihin, hindi ho yan nawawala. Amen po? Amen. Ang tao lang ang nawawala, pero ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nawawala. Ang tao lang ang nagwawala, pero ang Diyos hindi po nawawala ang kanyang pag-ibig sa atin. Tingnan niyo po kung gaano kabuti ang Diyos, di po ba? So, ito po ay malinaw na pangako po ng Diyos sa atin, sinasabi po niya na dapat po nating panghawakan sa ating paglilingkod na ito. God commended His love toward us. Basahin po natin. Romans chapter 5. No? Romans chapter 5 verse 8. Basahin po ni Ma'am Sarah po. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen. So malinaw po, kailan po tinagubili ni Lord ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin? Nung tayo po ay makasalanan. Tama? Lahat tayo makasalanan dahil naman natin kay Eva. That is original sin. Ang tinubos po ni Lord yung ating original sin. Tandaan po natin. No? Tandaan po natin. Kasi, ang original sin, yun po kasi ang balakid, hadlang. No? Doon po sa mga pinili ng Diyos, mga hinirang ng Diyos, before the foundation of the world. So, ang tanong, ang mga hinirang ba pastor ng Diyos, may mga kasalanan din during the time? Yes. Kaya, yun nga ang tinubos ni Kristo Tama? Yung mga hinirang na yon. Tayo, na mga hinirang po ni Lord. So, dito, malinaw po na dahil sa kasalanan natin, ay malinaw po na tinagubilin po ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig. Kaya nga sabi niya, For God so loved the world. So, tayo po yon, people of God, yung tinutukoy na world. Hindi po yung world na nakikita ko natin. Okay? So, ano pa po mga kapatid? No? God love us not that we love God. Ang Diyos po ang umibig sa atin, hindi tayo umibig sa Diyos. Tandaan po natin. Tama? Ngayon na lang tayo umibig sa Diyos kasi inibig tayo ng Diyos. Pero hindi tayo una umibig sa Lord. Si Lord po ang umibig sa atin una. No? So, basahin po natin 1 John chapter 4 verse 10. 1 John chapter 4 verse 10. Babasahin po ni Sister Maymay po. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Amen. So malinaw po, no? Na hindi pala tayo ang umibig sa Diyos. Si Lord po ang umibig sa atin. Tama? Kaya ang sabi po doon, For God so loved the world. Okay? Yung world po, yon tayo. Mga kapatid, na mga tinubos, no? Ng ating Panginoong Hesus Kristo. No. God's love is sovereign, eternal, and unconditional. It is not based on human works or decision. No? Hindi po dahil sa gawa ng tao. No? Hindi po dahil sa desisyon ng tao para ka maligtas. Niligtas tayo ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Tama? Yun po ang eternal salvation na binigay ng Diyos sa atin, mga kapatid, na kung saan po ay atin pong sampalatayanan ito, ang binigay ng Diyos sa atin na eternal salvation hanggang po sa kanyang muling pagbabalik. Okay, number 3. Number 1, for God. Number 2,
so loved the world. Number 3, that He gave His only begotten Son. The blood of our salvation. Tama? May pagbububo ba ng dugo? Yes. With action po ba? Yes. Hindi yung action ng tao. Hindi yung action ng pastor. Tama? Hindi yung action ng mga ngaral. Okay? Ang nag-action po nitong gumawa nito, yung ating Panginoong Kristo. Okay? So, eternal salvation is not an offer. Okay? A proposal or an invitation. Kasi akala nila, ang eternal salvation, offer ni Lord. No? Na kailangan mo siya tanggapin para ka maligtas. Akala nila proposal ni Lord sa tao. Akala nila invitasyon. O, sige, halika kayo dito para kayo maligtas. No? Hindi, ginawa na nga ni Lord eh. Tama? Si Lord na po ang gumawa. So, hindi na to invitation. No? It is God's declaration and confirmation of His saving work. No? Konfirmasyon po ito. No? Tandaan po natin. No? Kaya maraming mga ngaral ngayon akala na imbitasyon. No? Takutin pa tayo minsan. Pagka hindi mo tinanggap si Lord, naku, ma-impyerno ka. Ay, hindi po. Hindi naman siya nagdesisyon sa kaligtasan eh. Tama? Ang gumawa, ang Diyos naman eh. No, mali po yun. No? Ang preacher o ang pastor, ang kanyang duty is to preach the gospel. Tama? Hindi para magligtas ng kaluluwa sa impyerno. Tama po? Okay? To preach the word of God, to preach the gospel, na kung saan po ay tayo, kung paano iniligtas ng ating Diyos. Okay? Ito po ngayon yan. Pinipreach po natin. Okay? So, ano pa po mga kapatid? Christ came to accomplish redemption. No? Natapos na po yung pagtubos. Hindi yung itutubos pa lang tayo. Tapos na po. No? His sacrifice obtained eternal redemption for His people. Basahin po natin. Hebrews chapter 9, verse 12. Okay? Hebrews chapter 9, verse 12. Babasahin po ni Sister... sino ba kanina nagbasa? Sister Maymay? Okay. Si Ma'am pala kanina nagbasa. Sister Agnes po. At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Amen. So, pag sinabing eternal redemption, ang katubusan ba sa atin na Panginoon Kristo hindi nawawala? Hindi, kasi eternal eh. Eternal redemption. Pag sinabing eternal redemption, ang pagtubos ni Kristo sa atin hindi nawala, ibig sabihin, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan hindi nawawala. Hindi po yan nawalang kaligtasan. Ang nawala sa mananampalataya, pagka siya po'y na-backslide, nawala sa paglilingkod sa Lord, anong nawala? Yung kanyang joy of her salvation. Yung joy niya sa Lord nawawala. O, kasi nandun siya sa mundo eh. Pero yung pagtubos, eternal po yun. No? Ligtas pa rin yun. Kaya meron akong kausap minsan, ibig mo sabihin, Pastor, dahil eternal redemption na ako, ligtas na ako, gagawa ako ng kasalanan, okay lang? Sabi ko sa kanya ang tanong, may utos ba si Lord na gumawa ka ng kasalanan? Sabi niya, wala. Wala pala eh, di wag kang gumawa. Tama? Kasi kapinusupuhan na lang ng tao yan eh. Tama po? Na ako pala ay ligtas na, di gagawa na ako. Na kahit anong kasalanan dyan, tandaan po natin, ang eternal salvation, hindi apektado ng temporal salvation dito sa lupa. Tama? Ang apektado mo, pag ikaw mawala sa Lord, apektado mo yung iyong buhay dito sa lupa. Magiging miserable. Tama? Magiging miserable. No? Sabi pa nga ng Panginoon, pag bumalik ka sa dati mong ginagawa, kasalanan ilang beses ka ng diablo? 7 times. Oh, tingnan niyo po. So, magiging miserable po talaga ang buhay ng isang mananampalataya kapag siya po ay mabackslide, tumalikod sa Lord, hindi na maglingkod sa Lord. Kasi, tinawag ka ni Lord eh.
No? Kahit anong gagawin mo dyan, talagang tinawag ka ni Lord. Hanggat maaari, papaluin ka ni Lord. Tama? Kakastiguhin ka ni Lord hanggang sa matauhan ka. Ay, oo nga pala. Ano? Naalala niyo yung prodigal son? Winaldas niya lahat. Diba? Yung kanyang parte doon sa magulang niya. Mana niya hanggang sa naubos. O, ano na lang ang ginawa niya? Kumain ng Yung pagkain ng baboy, kinakain niya kasi gutom na siya ng gutom. Naisip niya ngayon, nasa bahay na tatay ko, sagana sa pagkain. Ba't niya ako babalik? Ganon din po ang sitwasyon ng isang mananampalataya. Diba? Kasi minsan, sky's the limit, halika dito. Diba? Pagka kasi backslide na yung Kristiyano, babalik na sa dati yon. Masigit pa. Mas worse pa yung gagawin. So, kasi sabi ni Lord, 7 times po tayo, puudyo ka ng diablo. Ginagawa natin na yon. So, napakahirap na mabackslide o mawala sa Lord. Napakahirap po na malaglag tayo sa kamay ng ating Panginoon. Nalaglag tayo sa kapangyarihan po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Although ang eternal salvation, secured po yon, kaso nga lang, ang hindi secured, yung ating buhay dito sa lupa. Ang pamilya natin. Tama? Ang mga man natin sa buhay, sarili natin. It's either bigyan tayo ni Lord, subukan tayo ni Lord, bigyan ng sakit. Karamdaman, pamilya. So, delikado po. Kaya dito, magkaiba yung eternal salvation at saka temporal salvation po dito sa lupa. Pero ang ating pinag-aralan po ngayon is eternal salvation. Sapagkat ang sabi po dito, that He gave His only begotten Son, the blood of our salvation. So malinaw po, no? Ano pa po? We have redemption through the blood of Jesus Christ. Meron tayong katubusan, tinubos tayo ng ating Panginoong Heso Kristo. Okay? Kaya ang sabi niya doon, bago siya lalagutan ng hininga, doon sa krus ng Kalbaryo, anong sabi niya? It is finished. Tapos na yung kanyang pagtubos sa atin. Tama? Tapos na ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Maraming mga ngaral ngayon na ang kaligtasan pinapangaral niya, ngayon pa lang, hindi po, tapos na. Ginawa na po ni Lord. Tama? Pastor, bakit kailangan pa tayo mag-perform? Bakit kailangan pa tayo gumawa sa Lord? Ligtas naman pala tayo. Of course, kaya tayo gumagawa dahil utos ni Lord. Tama? Sundin natin si Lord. Maglingkod tayo sa Kanya. Sundin natin kanya mga utusan. So, yun pong palatandaan ng ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hindi tayo gumawa para maligtas sa impyerno. Tayo po'y gumawa dahil ligtas na po tayo. Tama? Para hindi tayo mapahamak dito sa lupa na atin pong ginagalawan. Tingnan niyo po, maraming tao ngayon napapahamak. No? Maraming mga mananampalataya noon, nawala sa Lord, at sila po'y napapahamak po dito sa mundo. Iba nga po, nakukulong pa. Diba? May kasamahan kami dati, nakulong. Kung nakinig siya sana sa advice ko, hindi sana nakulong. Diba? So advice ko sa kanya na huwag kang magtinda. Nagtitinda kasi siya ng pagkain. No? Mga kakanin sa bayan. Yung tinagtitindahan niya, mabili daw paggabi doon sa beer house. Sabi ko, huwag ka doon. Ang nangyari pa, doon pala siya natutulog. Sabi ko, huwag ka doon kasi madamay ka. Alam po ba, after 1 week, totoo po, ni-raid ng mga pulis. Nadamay siya, nakulong. 10 years po siya nakulong. Si Brother Orlando, diba? Totoo po. Napapahamak. No? Ito po sa lupa, ang kanyang kapahamakan. Okay? Pero walang kinalaman doon ang eternal salvation. Okay? So, ano pa po mga kapatid? We are not redeemed with corruptible things. Hindi tayo tinubos ng mga nasisirang mga bagay. No, katulad po ng ginto, hindi tayo tinubos ni Lord dahil sa ginto. Okay? Kundi sa kanyang precious blood. Mahalagang dugo ng ating Panginoon Kristo. Basahin po natin 1 Peter. Okay? First Peter po, chapter 1. No? Basahin ni Sister Marilyn po ang 1 Peter. Chapter 1, verse 18 up to verse 20 po. Na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi na
mga bagay na nangangasira Mhm. ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay Mhm. na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, Mhm. kundi ng mga mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatuwid, bagay ang dugo ni Kristo Mhm. na nakilala nga ng una bago itinatag ang sanglibutan, Mhm. ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Amen. Inihayag po, ibig sabihin ginawa ng ating Panginoon ang pagtubos para sa atin. Right? For His people. Malinaw po yun. Hindi tayo tinubos ng mga nasisirang bagay. No? Ginto man yan o ano man, kayamanan. Hindi po. Kundi yung precious blood ng ating Penso Kristo, doon po tayo tinubos. Kaya mapalad tayo sapagkat isa po tayo sa tinubos ng ating Panginoon. So malinaw po that He gave His only begotten Son. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Number 4, whosoever believeth in Him. Ito na ngayon. No, ito pong pinaniwalaan ng marami, no? Nang sabi ho nila, manampalataya ka muna para ka maligtas. Right? Okay? So, mali po, baliktad. Tayo po ay nanampalataya dahil ligtas na. Yun dapat. Bakit po? Sabi dito, whosoever believeth in Him. Pag sinabi po ba na believeth, that is past tense. Ma'am? Totoo po. Tapos na. Tama po. Oh, past tense po eh. Whosoever, ibig sabihin, pag sinabi pong whosoever believeth in Him, meaning to say, in the state of believing na po sila. No? Ibig sabihin, sila na po ay tinubos na po ng ating Penso Kristo because this is a confirmation. Hindi naman ito invitation. Tama? Kinonperma na po ni Lord na ang mga mananampalataya, yun ang tinubos ni Kristo. Yun ang pinagkalooban ng eternal life. Okay? So ano po sabi? A person believes because God has already given a spiritual life. No? Kasi dati tayo patay, spiritual, because of sin, binigyan tayo ng buhay ng ating Diyos. Tama? Kaya sabi niya doon, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him. Kaya sabi dito sa aklat po ng 1 John, basahin po natin, chapter 5, verse 1. No? Sino po ba ang mga nananampalataya? Okay? 1 John, chapter 5, verse 1 po. 1 John, chapter 5, verse 1. Basahin po ni Sister Maymay. Chapter 5, verse 1. Ang sinumang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay pinanganak ng Diyos. Mhm. At ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niya. Amen. No, whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. Believe it ulit. Ibig sabihin, nananampalataya na. No? Ang sino man nananampalataya, sabi dito, na si Jesus ay siyang Kristo, ay ipinanganak ng Diyos. Born of God. Okay? Bakit born of God? Kasi po tayo ay binigyan po ng buhay ng Diyos sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu. Ito po yung tinatawag na rebirth, born of God, tama? Born again. Si Lord po ang kumilos po niyan. Hindi po yung tao. Hindi dahil sa desisyon ng taong born again, tandaan po natin. Hindi sa pagbabautismo. Ang bautismo, kaya mo ginagawa yon dahil utos ni Lord, tama? Dahil utos siya ni Lord na mabautismo tayo. Pero hindi po yan, hindi po yan isang bagay na para tayo maligtas doon sa impyerno. Hindi yun. Ginawa na po yan ni Lord. Tama? Kaya ang utos, bautismohan tayo kasi gusto po ni Lord yan na tayo magpasakop sa Kanya. That is our submission to God. No? Sinasubmit natin ang sarili po natin sa Panginoon. Okay? Ano pa pong sabi dito mga kapatid? Sa whosoever believeth in Him. Sabi po dito, meaning already in the state of believing. No? Na ano na po yan? Nabanggit na natin. Now, belief, faith, or believing
is not the cause of eternal salvation. Hindi po yan ang cause. No? Kasi karamihan ngayon, ay sumampalataya ka para maligtas ka sa impyerno. Di ba? Karamihan, gano'n, no? Narinig ko na yun. Talagang pinadesisyon ka eh. No? Sumampalataya ka para, hindi ka mapunta sa impyerno. Pagka hindi ka sumampalataya, bahala ka, ma-impyerno ka. Di ba? Yun ang sabi eh. Tinatakot po eh. No? Hindi ho. Belief, faith, or believing is not the cause of eternal salvation. It is the proof, evidence, or fruit of eternal salvation. Ang faith po ay ebidensya yan. No? Prueba, bunga ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya po tayo ay nananampalataya. Sino po bang author ng faith? Di ba si Lord din? Tama? Hindi naman tao ang author ng faith eh. Ba't nyo magkakaroon ka ng pananampalataya? Samantalang ikaw ay patay dahil sa kasalanan at pagsuway. Sabi pa nga ng Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala ni kahit isa. Walang humahanap sa Diyos. Paano ka sasampalataya? Walang ang humahanap sa Diyos eh. From the very start of our life, tama? Biyaya po ni Lord sa atin. Ang kanyang pag-ibig. Inibig tayo ng Diyos na walang kondisyon sa buhay po natin. Kaya sabi ho dito, the beneficiary of salvation, yung mga nananampalataya. Diba? Benepisyo sa atin po yun. Sa ating buhay espiritual, yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. No? Kaya tayo ay nananampalataya at naniniwala sa Lord. Now, fruit, bunga. Basahin po natin. Galatians chapter 5. Galatians chapter 5. Okay. Opo. Babasahin ni Galatians chapter 5 verse 22 up to verse 23. Basahin po ni Ma'am Sarah po. Sige po, Ma'am. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang katapusan. Amen. So, nandito po ba yung faith? Amen. Nandiyan eh, no? But the fruit of the Spirit is love. Kaya tayo may pag-ibig. Tama? Oh, may pag-ibig tayo sa Lord, may pag-ibig tayo sa kapwa mananampalataya, may pag-ibig tayo sa pamilya natin, no? Kasi bunga po 'yan eh. Joy, may kagalakan tayo sa Lord. Tama po? Okay? Peace, may kapayapaan tayo sa Lord. Bunga po 'yan eh. Okay? Ng Espiritu ng Diyos. Long suffering. Kaya nga mahaba ang ating paghihirap kasi long suffering. Di ba? Kasama po yan eh. Hindi ka Kristiyano kung wala kang long suffering. Di ba? Gentleness. Goodness. Pangpito, yung faith. Bunga. Hindi naman yan galing sa tao eh. Kundi bigay ng Diyos yan sa atin. Nung tayo po ay tinubos, nung tayo po ay tinirang, tinubos, at binorn again ng Espiritu ng Diyos. Kaya malinaw po, no? Hindi lamang po yun, meekness, temperance, against such there is no law. So malinaw po mga kapatid, no? Na sabi po dito, the beneficiary of salvation, whosoever believeth in Him. Okay, next. Katibayan na una yung eternal salvation kaysa pananampalataya. No? A person is first ordained to eternal life and belief follows thereafter. No? Kasunod po yung pananampalataya ng ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tandaan po natin, hindi pwede na ang kalesa ang mauna kaysa kabayo. Kung ano ibig sabihin po? Hindi po pwede na ang mangga ay ang sanga at dahon sa ilalim, sa ibabaw ay puno. Tama? Lagi yan una ang puno. Tama po? Kaya di ba masarap yung ice cream na puno? Hindi, joke lang po. Okay? Yung puno, ang pagliligtas ng Diyos. Tama? Ang sanga, dahon, bunga,
Yan yung mga bunga ng ang Espiritu ng Diyos sa buhay po natin. Di po ba? Tayo ang mga sanga, kailangan sanga magkaroon ng bunga. Kaya ang puno, importante sa buhay po natin. Tama po? Kasi kung tayo hiwalay sa puno, wala tayong magagawa. Hindi tayo magbubunga. Next, mga kapatid, Acts chapter 13. Basahin po natin. Acts chapter 13, verse 48. Sister Marilyn po ang siyang magbasa po. At nang marinig ito ng mga gentle, Oo. ay nanggagalak sila Mhm. at naliwalhati ang salita ng Diyos Mhm. at nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Amen. Sino daw nagsisampalataya? Yung mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Sa English po dito, and when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord, and as many as were ordained to eternal life, believe. Tingnan niyo po. Oh. Una, ang eternal life. Sunod, Believe. belief ng isang tao. So, malinaw po yon ang tinuturo po sa atin ng ating Panginoon. A person is first ordained to eternal life and belief follows thereafter. So, malinaw po mga kapatid na ang faith, bunga, ebidensya, pruweba yan ng pagkaligtas ng Diyos sa atin. So, that is the beneficiary of salvation. Panglima, panghuli po. Anong sabi po dito sa John chapter 3 verse 16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him, number 5, should not perish, but have everlasting life. Ibig sabihin po, Christ's work guarantees eternal life. Amen. So, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, garantiya po sa ginawa ng ating Panginoon Kristo. Right? Hindi gagawin pa lang, kundi ginawa na ng ating Panginoon. Those whom Christ redeemed cannot be lost. Mga tinubos ni Kristo, hindi ho yan nawawala. Kasi meron tayong eternal redemption. Sa binasa natin kanina. Because salvation is secured, no? By His finished work. Tama po? Okay? Secured na po yung ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Jesus said, it is finished. John chapter 19 verse 30 po yon. And then, sabi po ng ating Panginoon Kristo, and I give unto them eternal life, and they shall never perish. No? So, nagbigay si Lord sa atin ng buhay na walang hanggan, at ang sabi ni Lord, hanggat kailanman ay hindi kayo mapahamak. Basahin po natin, John chapter 10. No, ebidensya po. No? Sa kaso man, kailangan ebidensya. Okay? Para meron tayong ebidensya. Okay. Sino na yung kanina nagbasa? Sister Marilyn po. Sister Maymay. Sister, John chapter 10, verse 28 po. Opo. Thank you, sister. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailan may hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Amen. Malinaw po yun. Sabi ni Lord, mismo si Lord na nagsabi, during the time, nung siya po ay nakatawang tao, sabi ni Lord, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Hindi tayo makukuha sa kamay ng ating Panginoon Kristo o ng ating Ama sa verse 29. Sapagkat ito po'y binigyan na tayo ng walang hanggang buhay. Kaya nga ang katubusan is eternal redemption. Okay, tama? Kaya sabi ho dito, malinaw po, and they shall never perish, hindi sila kailanman mapapahamak o malilipol. No? Hindi na tayo mapahamak sa impyerno, ibig sabihin. Kasi po, niligtas na po tayo ng ating
Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo. So, pag sinabing should not perish but have everlasting life, ibig sabihin, the benefits of salvation. Benepisyo binigay ni Lord sa atin. Yung kaligtasan po. Di po ba? Kaya po, malinaw na kung saan po ay binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At alam niyo po ba, wala hong ano sa atin, kahit man anong mangyari sa buhay po natin, ay wala hong makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Naniniwala ba tayo? Amen. Yes. No? You know why? Because we are more than conquerors through Him that love us. Amen. Tingnan niyo po mga kapatid, no? We are more than conquerors. Sigit pa tayo sa matagumpay. Tama? So, sa pamagitan niya na umibig sa atin, ating Diyos. Basahin po natin, Romans chapter 8. No? Romans chapter 8. Verse 37. Okay? Up to verse 39. Sister Agnes, pakibasa po. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamagitan ni Yaong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. So, secure na po, mga kapatid. No? Kaya tamang sabi ni Lord na hindi na tayo mapapahamak. Kasi po, kahit man ano nangyari po dyan, wala ho makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig po ng ating Diyos. Kaya ang sabi po ni Lord, malinaw po mga kapatid, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kaya, let's go to our conclusion, mga kapatid. John 3:16 shows the complete picture of salvation. Kompleto po ito, mga kapatid, sa kaligtasan. No? For God is the source and beginning of salvation. So love the world, the boundary of salvation, only His elect people, that He gave His only begotten Son, the blood of salvation. Whosoever believeth in Him, the beneficiary of salvation, should not perish, but have everlasting life, the benefits of salvation. Therefore, all glory belongs to God alone for salvation. Sa Lord lamang po. Kaya sabi po dito ni Jonah, salvation is of the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Nawa po ay nakapagbigay po sa atin ng lakas, sigla. Ito po mga salita ng Diyos na ang kaligtasan po ay mahalaga na ating natutunan at ito po ay ating panghawakan, atin pong paninindigan at atin pong sampalatayanan yung ginawa po ng ating Diyos tungkol po sa ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. So bago